Martial Peak, Kabanata 4721. Limang mga portal. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ganito rin ang iniisip niya. Ipinagmamalaki ng Cave Heavens and Paradises ang isang pamana na ipinasa sa hindi mabilang na henerasyon. Hindi pa banggitin, maraming high grade sa mga sektang iyon sa simula. Bakit kailangan nilang gumamit ng gayong kasuklam-suklam na paraan upang palakasin ang kanilang pangangibabaw sa iba? Maaaring ito ay isang makatwirang dahilan kung ito ay kasangkot lamang ng isa o dalawa sa Cave Heavens at Paradises. Gayunpaman, lahat ng 108 Cave Heavens at Paradises ay may parehong saloobin. Natural lang sa mga tao na magtaka tungkol sa aktwal na dahilan. Ang monarch na ito ay palaging naniniwala na ang pangunahing Cave Heavens at Paradises ay nagtatago ng ilang malaking lihim. Bukod dito, ang sikretong ito ay isang bagay na ang high grade lang ang may kwalipikasyong malaman. Kaya naman lahat ng high-grade masters na hindi nagmula sa Cave Heavens and Paradises ay may posibilidad na dumanas ng isang kalunos-lunos na kapalaran. Bakit pa kami magtatago sa Shattered Heaven sa loob ng maraming taon? Ang 3,000 mundo ay malawak at kahanga-hanga, kaya bakit hindi nating libutin ang mundo at masaksihan ang mga magagandang tanawin? Isang sikreto. Bulong ni Yang Kai. Bagamat hindi niya matukoy kung totoo o mali ang haka-haka ni Cheng Yang, ang kanyang limitadong kaalaman sa sitwasyon ay nagpapahiwatig na mayroong ilang katotohanan. Lumingon si Cheng Yang sa gilid at ngumiti. Little brother, iba ka sa monarch na ito. Kung malalaman mo ang katotohanan balang araw, mangyaring ipaalam sa akin. Sasagutin nito ang lahat ng mga tanong na umiikot sa puso nitong monarch sa napakaraming taon. Mabuti, tumanggo si Yang Kai. Ngayong siya ay nasa 6th grade, ang pagsulong sa 7th grade ay isang bagay sa malapit na hinaharap. Sa kabila ng pamagat na manugang ng Yin Yang Cave Heaven, hindi talaga siya mula sa alinman sa Cave Heavens and Paradises. Walang sinasabi kung talagang malalaman niya ang sikretong binanggit ni Cheng Yang kapag umakyat siya sa 7th grade. Isang biglaang naisip ang sumagi sa kanya. Ang Lady Boss ay nasa retreat ng napakaraming taon na ngayon. Tiyak na asenso siya sa 7th grade kapag nakalabas na siya sa retreat, kaya anong klaseng paghihirap ang haharapin niya? Kung talagang lalabas ang Cave Heavens and Paradises, ano ang mangyayari kung tatanggihan niya ang kanilang mga kahilingan? Pagkalipas ng ilang araw, huminto ang isang grupo ng mga tao. Maingat na pinagmasdan ni Cheng Yang ang kanyang paligid bago siya tumango kay Yang Kai bilang kumpirmasyon. Kung hindi ako nagkakamali, malaki ang posibilidad na may portal na nakatago dito. Nang dumaan ako sa lugar na ito noong nakaraan, ang portal ay nagpakita ng mahinang senyales ng pagbubukas at nawala ito ilang sandali. Ang monarch na ito ay matagal nang naghahanap, ngunit ang aking mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Iyon ang dahilan kung bakit maaari ko lamang markahan ang lokasyon sa ngayon. Sa paglipas ng mga taon, pumupunta ako rito paminsan-minsan upang mag-imbestiga at bumalik ng walang dala. Ikaw na ang bahala ngayon, little brother. Tumanggo si Yang Kai at agad na minamanipula ang kanyang space principles. Unti-unting kumalat sa paligid ang isang layer ng ripples sa paligid kasama siya sa gitna. Kahit saan dumaan ang mga ripples, ang espasyo ay magiging baluktot. Ang ilang dosenang mga nasasakupan sa ilalim ng utos ni Cheng Yang ay nanunood ng may interes tulad niya. Bagaman malabo niyang nakita ang ilan sa mga eksena noong nagtatago siya sa kanyang tahanan dati, ang karanasang iyon ay hindi gaanong malalim kaysa sa oras na ito. Ang layer ng mga ripples na nilikha ng Space Principles ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan sa paghahanap ng mga bato sa void. Kung may portal na nakatago sa lugar na ito, ang mga ripples na dumaan sa portal ay tiyak na magbubunga ng ibang reaksyon kumpara sa ibang mga lugar. Ang eksenang ito ay labis na namangha kay Cheng Yang. Tiyak na kapakipakinabang ang mga Space Principles sa sitwasyong ito. Kung marunong lang ako sa Tao of Space, sigurado akong matutuklasan ko ang lahat ng Universe Cave Heavens at Universe Paradise na nakatago sa Shattered Heaven ng may sapat na oras. Kailangang sabihin na ang Universe Cave Heavens at Universe Paradise na ito ay mga relic na naiwan noong sinaunang panahon, malaki ang posibilidad na may nakatago sa mga ito ng mahahalagang kayamanan. Pagkatapos ng lahat, parehong ang Profound Fish na lumitaw 3,000 taon na ang nakalilipas at ang World Spring na lumitaw kamakailan ay lumitaw mula sa Universe Cave Heavens na naiwan noong sinaunang panahon. 2 sa 4 Universe Pillars ay lumitaw na, kaya sino ang makapagsasabi kung higit pa ang makikita? Pagkaraan ng isang stick ng insenso, biglang lumingon si Yang Kai upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Nagkaroon ng bahagyang kakaibang pagbabago bago sa void na nagmumula sa direksyong iyon. Sinundan ni Cheng Yang ang tingin ni Yang Kai ngunit wala siyang makita.
Gayunpaman, isa pang insenso sa kalaunan, kung saan masigasig na itinoon ni Yang Kai ang kanyang space principles sa direksyong iyon, ang anomalya sa void ay sa wakas ay nahayag. Naging halata malaking lugar na kakaiba sa paligid. May isa dito pagkatapos ng lahat. Bulalas ni Cheng Yang sa pananabik. Bahagyang sumagot si Yang Kai. Nagtataka ako kung ito ba ay Universe Cave Heaven o Universe Paradise. Kung ito ay isang Universe Cave Heaven, ito ay ang pamana na naiwan ng isang 8th grade o kahit na isang 9th grade. Kung ito ay isang Universe Paradise, kung gayon ito ay pamana ng isang 7th grade master, kaya ang halaga ay hindi magiging kasing laki ng dati. Gayunpaman, ang bawat Universe Cave Heaven o Universe Paradise ay naglalaman man lang ng Dao Essence na nilinang ng orihinal na master. Nilamon ni Yang Kai ang Spear Dao Essence sa Pearl Flower Cave Heaven at pinagbuti ang kanyang kahusayan sa Spear Dao. Ang mga Dao Essences na ito ay walang alinlangan na isang malaking kayamanan para sa mga cultivator na Nagel Inang sa partikular na Dao. Lumipas ang isa pang oras, at isang malaking nakanganga na butas ang biglang lumitaw sa void, naging isang black hole na may malinaw na aura ng miniature universe na nagmumula sa loob. Sina Yang Kai at Cheng Yang ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago silang dalawa ay gumalaw ng sabay at bumulusok sa portal. Sina Hong Ho at Xia Lin lang ay sumunod na malapit sa likuran. Samantala, ang iba ay nakatayo sa labas at naghihintay. Makalipas ang isang oras, 4 na figure ang lumitaw. Si Yang Kai iyon at ang iba pa. Master, ano ang sitwasyon sa loob? Ang isa sa 7th grade master sa ilalim ni Cheng Yang ay mabilis na nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sumagot si Cheng Yang, ito ay isang Universe Paradise. Ang dating master ay malamang nabihasa sa Sword Dao. Ang Sword Dao Essence ay napakarami. Pagkatapos sabihin iyon, pumili siya ng ilang tao at nagbilin. Mananatili ka sa likod para tuklasin ang Universe Paradise. Ang anumang ani ay dapat na maayos at may tala. Ang pagbulsa ng kahit ano ng pribado ay hindi patatawarin. Oo, tinanggap ng mga taong iyon ang mga utos. Pagkatapos, bumaling siya kay Yang Kai at idinagdag. Iiwan ko sa iyo ang natitira, little brother Yang. Tumanggo si Yang Kai at inabot ang kanyang kamay upang takpan ang portal. Sa ilalim ng paghihimok ng Space Principles, ang malinaw na abnormal na void ay unti-unting inayos ang sarili nito at hindi na makilala sa nakapaligid pagkaraan ng ilang sandali. Kumuha ng token, tinurok niya ang kanyang aura at inukit dito ang ilang Space Principles. Gumamit ako ng secret technique para itago ang portal para hindi ito malaman ng mga tagalabas kahit na dumaan sila sa lugar na ito. Maaari mong tuklasin ang lugar na ito ng may kapayapaan ng isip. Upang makapasok at makalabas sa portal, kakailanganin mo ang token na ito. Ang walang ingat na pagpasok sa lugar na ito ay magpapatapon sa iyo sa void. Ang mga ekspresyon ng Heaven Opening Realm Masters na pinili ni Cheng Yang ay agad na naging malungkot. Ang mga aksyon ni Yang Kai ay malinaw na nagpahiwatig na hindi siya nagtitiwala sa kanila. Kung hindi, bakit siya gagawa ng token? Maging ang mga mata ni Cheng Yang ay bahagyang kumislap sa mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na bubunutin ni Yang Kai ang ganoong card. Hindi sila pinansin ni Yang Kai, gayunpaman, at ibinigay lang ang token kay Xia Lin lang bago sinabing. Magtipon kayo ng ilang tao upang manatili sa likod upang tumulong sa paggalugad. Tumanggo si Xia Lin lang at sumulyap kay Qin Fen. Qin Fen, manatili ka rito. Kinuha ni Qin Fen ang token at mabilis na sinabi. Oo. Lumingon si Yang Kai sa gilid at tumingin kay Cheng Yang. Susunod na lugar. Bahagyang ngumiti si Cheng Yang. Pakiusap, sundan mo ako, little brother. Umalis silang muli ng buong lakas habang si Qin Fen at ang mga subordinate ni Cheng Yang ay naiwan. Hanggang sa mawala sa paningin ng papaalis na grupo ay tuluyan na silang nakapasok sa Universe Paradise sa pangunguna ni Qin Fen. Si Cheng Yang ay naninirahan sa Shattered Heaven ng mahigit 10,000 taon. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-iisa, kung minsan ay gumugugol ng hanggang 100 o kahit 1,000 taon sa pag-urong. Gayunpaman, pagdating sa pagiging pamilyar sa Shattered Heaven, walang mas mahusay kaysa sa kanya maliban marahil sa 2 pang 8th grade masters. Matapos ang napakaraming taon, natural lang sa kanya na malaman ang iba't ibang piraso ng impormasyon. Halimbawa, ang mga lokasyon kung saan maaaring nakatago ang mga portal ng iba't ibang Universe Paradise at Universe Cave Heaven. Sa ilalim ng patnubay ni Cheng Yang, naghanap si Yang Kai ng hindi bababa sa 10 lokasyon sa loob ng maikling panahon. Ang lahat ng mga lokasyong ito ay pinaghihinalaang may nakatagong Universe Cave Heavens o Universe Paradises. Sa huli, natuklasan nila ang kabuuang 5 portal. Ang ibang 5 lokasyon ay dumating na walang laman. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay na 50% ay napakataas.
Masasabing sobrang tumpak ang impormasyon ni Cheng Yang. Gaano man kahusay si Yang Kai sa Dao of Space, hinding-hindi niya makikita ang alinman sa mga portal na ito sa loob ng Shattered Heaven nang walang patnubay ni Cheng Yang. Sa kanyang pagtakas kasama si Xia Lin lang dati, sinubukan niyang maghanap ng isang nakatagong Universe Cave Heaven o Universe Paradise upang makanlungan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay naging walang bunga. Sa 5 portal na ito, 3 sa mga ito ay Universe Paradises habang ang 2 pa ay Universe Cave Heavens. Ang pag-aani ay tiyak na magiging sagana kung ang lahat ng ito ay maaaring ganap na gagalugurin. Walang dapat ipag-alala si Yang Kai pagkatapos umalis sa Xia Lin lang upang pangasiwaan ang mga ito. Anuman ang mahahalagang kayamanan na maaaring matuklasan sa 5 lokasyong ito, hahatiin nila ni Cheng Yang ang mga natamo ng pantay sa kanila. Kung tungkol sa kung saan magpasya si Xia Lin lang na pumili bilang kanyang tirahan, iyon ay nakasalalay sa kanyang sariling pagsasaalang-alang. Little brother, sigurado ka bang ayaw mong manatili sa Shattered Heaven ng ilang araw pa? Matapos makita ang maaaring gawin ni Yang Kai, nag-atubili si Cheng Yang na hayaan siyang umalis ng ganoon kadali. Magiging tapat ako sa iyo, little brother. Sigurado ako na alam din ni Kuyan at Tian Luo kung saan matatagpuan ang ilang malamang na mga portal. Kung maaari kang manatili ng ilang sandali, maaaring tanungin sila ng monarch na ito tungkol sa mga lokasyong ito. Ang mga pangalang Kuyan at Tian Luo na binanggit niya ay ang mga pangalan ng 2 pang 8th grade masters sa Shattered Heaven. May kabuuang 3 8th grade sa Shattered Heaven, at habang hindi nila masasabing malapit silang magkaibigan, tiyak na mayroong komunikasyon sa pagitan nila. Napangiti si Yang Kai. Hindi na kailangang mag-alala, Divine Monarch. Malamang nabibisitahin ko ulit ang Shattered Heaven sa hinaharap. Kung nais mo, maaari kang gumawa ng ilang mga katanungan muna. Hindi pa huli ang lahat para muli tayong magtulungan pagbalik ko sa susunod. Nagtaas ng kilay si Cheng Yang. Pangako yan. Tumanggo si Yang Kai at tumingin kay Xia Lin lang. Kung may mangyari, ipadala si Qin Fen sa Voidland para hanapin ako. Tumanggo si Xia Lin lang. Gagawin ko. Noon lang lumingon si Yang Kai kay Cheng Yang at kinuyam ang kanyang kamao. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bumalik ka kaagad, little brother. Ang monarch na ito ay naghihintay na marinig mula sa iyo. Sinulyapan ni Yang Kai si Hong Ho, at sabay silang sumugod sa kailaliman ng kawalan. Matapos pagmasdan ng 2 figure na naglalaho sa malayo, sa wakas ay ngumiti si Cheng Yang at sinabi. Young Lady Xia, nakapagdesisyon ka na ba kung aling Universe Cave Heaven ang gusto mo? Sagot ni Xia Lin lang. Hindi pa, gusto ko muna silang tingnan ng mabuti. Kailangan mong mamili sa paligid bago bumili ng isang bagay, lalo na pagdating sa pagpili ng isang tirahan. Kailangan mo lang ipaalam sa monarch na ito kapag nakapagdesisyon ka na. Dahil may kasunduan kami ni little brother Yang, hindi ko nababalikan ang sinabi ko. Dapat ka ring makatiyak. Talagang pipigilan ko ang aking mga tauhan tungkol sa lokasyong pipiliin mo bilang iyong tirahan. Hinding-hindi ako maghahayag ng salita sa labas ng mundo. Yumuko si Xia Lin lang. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Divine Monarch. 2 figure ang nagbago sa mga daloy ng liwanag na tumalsik sa kawalan na kasing bilis ng hangin. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay lumabas sina Yang Kai at Hong Ho mula sa Shattered Heaven. Hanggang sa sandaling ito na si Hong Ho, na kamakailan lamang ay umalis sa Ancestral Land pagkatapos manirahan doon sa buong buhay niya, ay maituturing na nakita ang karalagan ng 3,000 mundo. Hindi tulad sa Shattered Heaven, ang bawat great territory na kanilang nadaanan ay puno ng hindi mabilang na kumikislap na mga bituin at mga ilaw. Higit pa rito, malinaw na madarama ang siglang pinangangalagaan ng maraming Universe World at Spirit Provinces. Marshall Peak, Kabanata 4722. Purple Heaven Palace. Ang pagbabalik sa Voidland mula sa Shattered Heaven ay isang mahabang paglalakbay na tumagal ng mahabang panahon. Iyon ay dahil ito ang unang pagkakataon ni Hong Ho na umalis sa Ancestral Land, kaya hindi niya kailanman iniwan ang kanyang imprint sa alinman sa mga Universe Temple na matatagpuan sa buong Great Territories. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang maglakbay sa bawat Great Territory. Bilang resulta, ang kanilang paglalakbay ay walang alinlangan na mas mahaba kaysa sa unang paglalakbay ni Yang Kai. Hindi rin direktang bumalik si Yang Kai sa Voidland. Sa halip, naglakbay muna siya sa Great Evolution Territory. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa Artifact Palace na dati niyang inatasan kay Grandmaster Ma Fan na pinuhin. Napakaraming taon na ang lumipas mula noon, kaya dapat ay nakino na ang Artifact Palace ngayon. Mula nang masaksihan ang mga kababalaghan ng Heavenly Sword Palace ng Heavenly Sword Union, naging berde siya sa inggit sa mga may Artifact Palace.
Bagamat ang Crystal Palace ng Dragon Clan ay masasabing isang artifact palace, at isang napaka-high-end, nauugnay ito sa paglilinang at pamana ng Dragon Clan, kaya hindi ito isang bagay na maaari niyang gamitin ng walang ingat. Kaya naman umalis siya sa Crystal Palace sa Four Phoenix Pavilion bago siya umalis sa Ancestral Land. Sa loob ng Great Evolution Territory, nakita ni Yang Kai ang portal ng Great Evolution Paradise ng madali. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, sumigaw siya sa malakas na boses. Grandmaster, narito ang junior na ito ayon sa ating kasunduan. Mangyaring buksan ang daan. Kasunod nito ay bumukas ang portal. Pumasok sina Yang Kai at Hong Hu sa loob at isang figure ang sumalubong sa kanila. Ito ay isang bata at magandang babae. Junior Sister Sen. Tumanggo si Yang Kai. Nakilala niya ang taong iyon bilang isa sa mga labi ng Great Evolution Paradise na kilala bilang Sen. Sa kanyang huling pagbisita dito, nakilala niya ang ilang Heaven Opening Realm Masters ng Great Evolution Paradise, at isa si Sen sa kanila. Mayroon ding isa pang tao na tinatawag na Nolan Lu Shui, na nasa 6th grade. Sa ngayon, wala kahit saan si Nolan Lu Shui. Walang sinabi kung saan siya nagpunta. Senior Brother Yang. Binalika ni Sen ang pagbati at sinulyapan si Hong Hu, na nakatayo sa likod ni Yang Kai. Nandito ba si Grandmaster? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo siya. Nandito siya. Hinihintay ka ng Old Ancestor. Nakumpleto na ang hinihiling mo, pero ano? Isang pakiramdam ng gulat ang bumalot sa puso ni Yang Kai habang siya ay lihim na nag-iisip kung may nangyari bang mali sa kanyang artifact sa palasyo. Bumulong siya. Kamakailan lang ay masama ang loob ng Old Ace Store. Nabigo si Yang Kai na pigilan ang kanyang pagtawa habang nagtanong. Bakit? Isang grupo ng mga mapot na tao ang dumating. Nagpout si Sen. Malalaman mo sa iyong sarili kapag nagkita kayo ni Old Ancestor. Habang nagsasalita, pinangunahan niya ito sa kanila ang daan. Hindi mapigilan ni Yang Kai na magulat. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa mga labi ng Great Evolution Paradise. Sa Lady Boss lang niya alam ang tungkol sa kanila, kaya sinong pupunta dito? Hindi pa banggitin, sa cultivation at status ni Grandmaster Mafan, sino ang maaaring maglagay sa kanya sa isang kakilakilabot na mod. Sumunod ang dalawa sa likod ni Sen at hindi nagtagal ay nakarating sila sa personal meditation area ni Grandmaster Mafan. Bago pa man sila makalapit, bumulong si Hong Hu sa tenga ni Yang Kai. Mag-ingat ka, may ilang makapangyarihang bata sa loob ng silid. Napataas ang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Si Hong Hu ay kapantay ng isang nangungunang 8th grade master sa lakas. Sa makatuwid, ang mga taong ituturing niyang makapangyarihan ay hindi basta pusa o aso sa tabi ng kalsada. Siguradong nasa 7th grade sila o mas mataas. Higit pa rito, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring mula lang sa Cave Heavens and Paradises. Huminto si Sen sa harap nila at tumalikod para magsalita. Nasa loob ang Old Ancestor. Mangyaring pumasok ng mag-isa, Senior Brother. Maraming salamat, Junior Sister Sen. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang mga mata sa paligid bago sinabing. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, mangyaring makipag-usap sa Old Ancestor sa ngalan ko. Isama mo ako pagbalik mo sa Star Boundary. Napakatagal na noong huli kong nakilala si Senior Sister Lan. Gagawin ko ang aking makakaya. Ngumiti si Yang Kai. Pinisil ni Sen ang kanyang mga kamao at pinalakpakan siya. Aasa ako sa iyo. Pagkaalis ni Sen, sa wakas ay sumulong si Yang Kai kasama si Hong Hu. Maraming mga mata ang agad na tumingin sa kanya pagkapasok niya sa bulwagan. Tumangala si Yang Kai at hindi maiwasang magpakita ng pagtataka. Nakatitig sa isa sa mga matatandang lalaki, tumawa siya. Elder Yu. Ang matanda ay si Yu Changdao ng Free and Unfettered Paradise. Siya rin ang Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace. Dahil mahilig sa isang sanggol na may innate daw body pabalik sa Star Boundary, gusto ni Yu Changdao na kunin ang bata bilang kanyang legacy disciple. Gayunpaman, iginiit ng ina ng sanggol na ang hiling ng kanyang namatay na asawa ay ang pagsali ng bata sa High Heaven Palace. Gaano man niya subukang hikayatin siya, tumanggi siyang magbago ng isip. Sa huli, nakaisip si Yang Kai ng isang napakatalino na solusyon sa problema. Inimbitahan niya si Yu Changdao sa High Heaven Palace para maging Supreme High Grade Guest Elder. Sa ganitong paraan, mananatili ang bata bilang isang disipulo ng High Heaven Palace kahit na ang kanyang master ay si Yu Changdao. Hindi lamang makukuha ni Yu Changdao ang kanyang hiling, ngunit ang High Heaven Palace ay makakatanggap din ng karagdagang 7th grade bilang Supreme High Grade Guest Elder. Masasabing win-win solution ito kung saan masaya ang lahat. Pagkatapos umalis ni Yang Kai sa Star Boundary,
Ang una niyang ginawa ay ang pag-aralan at ayusin ang ilang sirang universe temple na nakakalat sa 3,000 mundo. Susunod, nagpunta siya sa Black Prison upang dalhin ang Ore Stars mula sa kailaliman hanggang sa paligid nito. Pagkatapos, nilinang niya ang loob ng Astral Wind Divine Ability sa Shattered Heaven. Nang makuha niya ang World Spring, walang humpay siyang hinabol at nakapasok sa Ancestral Land bilang resulta. Sa loob ng Ancestral Land, na-unlock niya ang Demon Silang Land at pinagbuti ang kanyang Dragon Vein para maging isang Great Dragon. Sa isang kisap mata, ilang dekada na ang lumipas. Hindi naisip ni Yang Kai na makakasalubong niya dito si Yu Changdao, at hindi lang siya. Pamilyar din sa kanya ang ibang tao sa kwarto. Sila ang mga sugol ng mula sa mga pangunahing Cave Heavens and Paradises na dapat na nagbabantay sa Star Boundary. Sa pag-iwan kay Yu Changdao ng Free and Unfettered Paradise, naroon din sina Hong Xiangling ng Azure Void Cave Heaven, Duan Ruishan ng Clear Mind Cave Heaven, at Lu Xinyang ng Azure Nether Paradise. Si Hong Xiangling ay patuloy na sinubukang itugma si Yang Kai sa nakaraan, kaya't nagkaroon ng malalim na impresyon si Yang Kai sa matanda bilang resulta. Mayroong kabuuang 4 na 7th grade masters, at bawat isa sa kanila ay halos mga kinatawan ng kani-kanilang Cave Heavens at Paradises. Ang 4 na taong ito ay hindi rin estranghero kay Yang Kai dahil lahat sila ay pumunta sa Star Boundary at nakilala siya noon. Sa kabilang banda, si Grandmaster Ma Fan ay wala kahit saan. Sect Master. Tumayo si Yu Changdao. Bagamat mas mataas ang kanyang cultivation kaysa kay Yang Kai, hawak pa rin niya ang titulong Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace. Maaari rin siyang ituring na bahagi ng High Heaven Palace, kaya natural lang para sa kanya na maging magalang kay Yang Kai. Tawa ng tawa si Hong Xiangling. Yang Boy, Senior Hong. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at nagtatakang nagtanong. Bakit kayo nandito? Humalaklak si Hong Xiangling. Bakit hindi kami nandito? Ano ang tungkol sa iyo, bata? Bakit ka nagpunta dito? Sumagot si Yang Kai. Inutusan ko dati ang Grandmaster na pinuhin ang isang artifact para sa akin, kaya narito ako upang kolektahin ito tulad ng ipinangako. Tumanggo si Hong Xiangling at napabulalas. Siguradong kamangha-mangha ang World Tree. Hindi ako makapaniwala na ginawa talaga nitong gumalaw ang Iron Rooster. Nagtataka ako kung bakit dinala niya ang isang grupo ng kanyang mga disipulo sa Star Boundary ilang dosenang taon na ang nakararaan. Nakipagdeal ka na pala. Sino ang tinatawag mong Iron Rooster? Isang hindi nasisiyahang boses ang umalangaw habang si Grandmaster Ma Fan ay lumabas ng silid at pinandilatan si Hong Xiangling. Bahagyang sinampal ni Hong Xiangling ang kanyang bibig at walang kahihiyang tumugon. Ako ay nagsasalita tungkol sa aking sarili. Malamig na bamantong hininga si Grandmaster Ma Fan. Noon lamang siya lumingon upang tumingin sa direksyon ni Yang Kai. Kaya lang hindi siya tumingin kay Yang Kai, sa halip ay kay Hong Hu na nakatayo sa likuran niya, nagtanong sa tame time na tono. Ito ay si Yu Changdao, Hong Xiangling, at ang iba pa ay naging interesado rin sa pagkakakilanlan ni Hong Hu. Sa kabila ng pagiging nasa 7th grade, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pressure mula sa babaeng nasa harapan nila kahit na ang kabilang partido ay hindi man lang nagbigay ng kahit kaunting lakas. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, natural lamang na nag-aalala sila tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya lang hindi nagkusa si Yang Kai na ipakilala siya, kaya hindi sila makapagtanong. Bagamat hindi sila makapagtanong, napilitan si Grandmaster Ma Fan. Siya ang master ng lugar na ito kung tutuusin. At saka, hindi siya magsisiwalat kung hindi niya nakita ang kakaibang aura ng babaeng ito. Mabilis na ipinakilala ni Yang Kai si Hong Hu. Ito si Senior Hong Hu. Pagkatapos, ipinakilala niya ang lahat kay Hong Hu, isa-isa. Ngumiti si Hong Hu at tumanggo. Napataas ang kilay ni Yu Changdao sa mga salitang iyon. Narinig ko na mayroong 5 Phoenix. Red Phoenix, Azure Qingluan, Yellow Yuan Chu, Purple Yuzuo, at White Hong Hu. Yung aura mo parang medyo iba. Nagkaroon lang siya ng ganitong asosasyon matapos makita na nakasuot ito ng puti. Ngumiti siya at sinabing, ako ang White Hong Hu na iniisip mo. Lahat sila ay namutla. Mataimtim na sinabi ni Yu Changdao. Patawarin mo kami sa aming kawalang galang. Samantala, seryosong nagtanong si Hong Xiangling. Bakit bumalik ang Phoenix Clan? Tumingin sa kanya si Hong Hu na nalilito. Ano? Kumunat ang noo niya. Hindi ka ba bumalik sa lugar na iyon? Anong lugar? Nagtanong siya. Nagmula ako sa Ancestral Land ng Divine Spirit sa Shattered Heaven. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng matatanda sa hall bago mabilis na sinabi ni Hong Xiangling. Siguro nagkamali ako. Patawarin mo ako. Binigyan ni Hong Hu ng kakaibang tingin si Hong Xiangling at tila nag-iisip. Gayun din, mukhang nalilito si Yang Kai.
Nang ihayag ni Hong Ho ang kanyang pagkakakilanlan kanina, baka sa mukha nila ang kawalan ng pag-asa na akalain ng isang tao na babagsak na ang langit. Nang ipaliwanag ni Hong Ho na siya ay mula sa Ancestral Land sa Shattered Heaven gayunpaman, sila ay lubos na gamaan. Saan ang lugar na ito na binanggit ni Hong Xiangling? Ano ang kinalaman nito sa Phoenix Clan? Habang pinag-iisipan ni Yang Kai ang mga tanong na ito, iniunat ni Grandmaster Ma Fan ang kanyang kamay at may inihagis. Isang bagay ang lumipad patungo kay Yang Kai. Si Yang Kai ay likas na nahuli ang bagay, at nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya na ito ay isang miniature palace na hindi mabilang na mas maliit kaysa karaniwan. Agad na nagningning ang kanyang mga mata sa nakita at napabulalas siya sa tuwa. Grandmaster, ito ba? Purple Heaven Palace. Casual na sagot ni Grandmaster Ma Fan. Masasabing naaayon ito sa pangalan nito. Ang pagpino sa bagay na ito ay nagkakahalaga ng isang braso at isang binti. Gayunpaman, ang mga materyales na ito ay ibinigay ng High Heaven Palace at Voidland. Para sa mga detalye kung gaano karaming mga mapagkukunan ang ginamit, kailangan mo lamang tanungin ang iyong head manager para sa mga detalye. Isinama ko rin ang Purple Heaven Divine Thunder na iniwan mo sa akin noon. Maaari mong dahan-daang tuklasin ang mga partikular na epekto pagkatapos mong pinuhin ito. Nakipaglaro si Yang Kai sa palasyo ng buong pagmamahal at sinabi, "Maraming salamat, Grandmaster." Ang Crystal Palace ay hindi maaaring gamitin ng walang ingat, kaya masasabing ang Purple Heaven Palace ang kanyang unang artifact palace. Kasalukuyang nagmamay-ari si Yang Kai ng isang first-class Star City at isang malaking stake sa isang Superstar City. Sinakop din niya ang New Great Territory at ang Black Territory, kaya paano siya mahihirapan ng isang bagay tulad ng gastos. Higit pa rito, kasalukuyang dinalugad ni na Cheng Yang at Xia Lin lang ang 5 Universe Cave Heavens at Universe Paradises. Kapag ang mga lugar na ito ay ganap nang na-explore, si Yang Kai ay magkakaroon ng isa pang mapagkukunan ng kita. Ang Voidland sa ngayon ay hindi na ang parehong Voidland na dating nag-aalala tungkol sa mga mapagkukunan. Nagkaroon ng kasaganaan sa pag-iimbak at pamamahagi ng mga materyales sa pagtatanim. Ang iyong mga kasanayan ay talagang kamangha-mangha, Grandmaster. Puri ni Duan Ruishan ng Clearmind Cave Heaven. Bilang isa sa 36 na Cave Heavens, ito ay ibinigay na ang Clearmind Cave Heaven ay may sariling mga bihasang artisan. Hindi naging mahirap para sa kanila na pinuhin ang isang artifact palace, ngunit ang paggawa nito ng kasing husay ng Grandmaster Ma Fan ay hindi madali. Ang artifact palace na kanyang pinino ay napakaliit at napakaganda na maaari itong hawakan sa isang kamay. Iyon ang gap sa kanilang kakayahan. Bukod dito, ito ay isang puwang na ganap na imposibleng malampasan. Masayang pinaglalaroan ni Yang Kai ang artifact palace na pinangalanan ni Grandmaster Ma Fan na Purple Heaven Palace nang marinig niya ang boses ni Grandmaster Ma Fan na tumutunog sa buong silid. Payagan akong maging tapat sa inyong lahat. Ako na ngayon ang Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace. Hindi ko magawa ang pinal na desisyon tungkol sa iyong kahilingan. Dapat mong talakayin ito sa Sect Master sa halip. Ang tuwang-tuwa na ekspresyon ni Yang Kai ay napalitan ng pagkagulat dahil sa likas niyang pakiramdam na tila siya ay nalinlang. Ito ay isang nagbabala na pakiramdam talaga. Martial Pick, Kabanata 4723. Good Fortune Divine Furnace. Bilang isang artifact refining Grandmaster, si Ma Fan ay natural na may napakahusay na kasanayan. Iilan lamang ang mga tao sa buong 3,000 mundo na ang mga kasanayan sa artifact refining ay maihahambing sa kanya. Kapag ang iba ay nagpino ng isang artifact palace, halos isang katiyakan na ilang dose-dosenang o kahit na daan-daang artifact refiner ang kailangang magtulungan upang makumplito ang proyekto. Kahit na ang kanilang mga kasanayan ay higit na mataas, ito ay magiging isang pakikipagtulungan sa pagitan ng isang dosenang mga tao man lang. Sa kabaligtaran, si Grandmaster Ma Fan ay nagpino ng Purple Heaven Palace ng mag-isa mula simula hanggang katapusan. Ang bilang ng mga tao sa buong 3,000 mundo na makakamit ang gayong tagumpay ay mabibilang sa isang banda. Sa makatuwid, ang isang artifact refiner na may napakahusay na kasanayan tulad niya ay isang bihira at mahalagang talento para sa alinman sa Cave Heavens o Paradises. Kalimutan ang pananabik ni Yang Kai na ay recruit siya, kahit na ang 36 na Cave Heavens at 72 Paradises ay nagnanais sa kanya. Ito ay hindi na walang sino man ang nagtangkang kumalap sa kanya. Sa katunayan, halos lahat ng Cave Heaven at Paradise ay nagpadala ng mga kinatawan upang kunin siya sa nakalipas na maraming taon. Kahit na nag-alok sila ng mapagbigay at masaganang pabuya, tinanggihan ni Ma Fan ang bawat solong alok ng walang pagbubukod. Sa kanyang opinyon, ang Great Evolution Paradise ang kanyang ugat. Ipinanganak siya bilang bahagi ng Great Evolution Paradise, at mamamatay siya bilang bahagi ng Great Evolution Paradise.
Pareho ang ideya ni Yang Kai sa simula, kaya sinubukan niyang i-recruit si Grandmaster Ma Fan bilang Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace. Matapos magkaroon ng insight sa kasalukuyang sitwasyon ng Great Evolution Paradise, ginamit pa niya ang pagkakaroon ng World Tree bilang pain para akitin si Grandmaster Ma Fan na magtrabaho para sa kanya. Hindi lang talaga tinanggap ni Grandmaster Ma Fan ang alok na maglingkod bilang Supreme High Grade Guest Elder, kahit pumayag siyang pinuhin ang Artifact Palace para kay Yang Kai. Sa bagay na ito, hindi rin siya pinilit ni Yang Kai na gumawa ng desisyon. Sino ang makakaalam na si Grandmaster Ma Fan ay gagawa ng isang nakakagulat na pahayag ng si Yang Kai ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Para sa kadahilan ng iyon, ang unang reaksyon ni Yang Kai ay hindi kagalakan, dahil naramdaman niya na may isang bagay na lubhang nakakagambala sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin siya sa gulat nang tumingin sa kanya si Yu Changdao na may maningning na mga mata. Bahagi ka ng pamilya, Grandmaster. Ang galing. Sect Master, kailangan nating pangalagaan ang ating pamilya. Samantala, si Hong Xiangling ay lumayo ng isang hakbang. Tumayo siya at naglakad papunta kay Yang Kai. Young boy, mayroon akong 6th grade disciple. Hindi lang siya kasing ganda ng bulaklak, maamo rin ang ugali niya. Kaya lang, hindi pa siya nakakakilala ng angkop na makakasama sa buhay. Higit sa lahat, hindi pa siya nalantad sa paibig. Siya ay palaging nahuhumaling sa paglilinang, kaya't siya ay nagpapakita ng mga senyales ng paglilinang dissonance. Naniniwala ako na kailangan niya ng isang bata at gwapong lalaki na tulad mo para iligtas siya. Bago pa matapos magsalita si Hong Xiangling, hinampas ni Duan Ruishan ang kanyang palad sa mukha ni Hong Xiangling at itinulak ang huli. Sect Master Yang, huwag mag-atubiling banggitin ang anumang kondisyon na gusto mo. Hindi ako tatanggi hanggat ang iyong mga kahilingan ay nasa loob ng kakayahan ng Clear Mind Cave Heaven na tuparin. Sumigaw din si Lu Xinyan ng Asher Nether Paradise. Kailangan ba ng High Heaven Palace ng isa pang Supreme High Grade Guest Elder? Ang Luna ito ay palaging nakadama ng pakiramdam ng pagkakamag-anak sa High Heaven Palace. Sayang naman ang tagal mong nawala, Sect Master Yang. Hindi ako makasali kahit na gusto kong sumali sa High Heaven Palace. Lahat ng 4 na high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nakatitig kay Yang Kai na may nagbabagang mga tingin, na parang mga gutom na multo na nakaharap sa isang mesa na puno ng mga delicacy. Halos nag-aagawan sila sa isa't isa para magsalita sa kanilang pananabik. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mataranta habang nag-aalinlangan siyang nagtanong. Anong sinasabi niyo? Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Yang Kai, na tila hindi peke, ang 4 na high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa. Si Hong Xiangling ang nagtanong kalaunan. Brat, hindi mo pa rin alam. Ano ang dapat kong malaman? Sagot ni Yang Kai. Kakabalik ko lang mula sa Shattered Heaven at pumunta lang ako dito para kunin ang artifact ko mula kay Grandmaster Ma Fan. Sumimangot si Lu Xinyan at lumingon kay Grandmaster Ma Fan. Grandmaster, si Sect Master Yang ba talaga ang bahala sa bagay na ito? Parang wala siyang alam. Nakaupo lang si Grandmaster Ma Fan at pinanood sila ng nakangiti. Inabot niya ang kanyang kamay, kumuha siya ng bote ng alak at humigop bago siya tumango. Siyempre siya. Well, kahit hindi niya alam noon, ngayong sinabi ko na, may awtoridad na siyang magdesisyon. Ang mga titig ng 4 na masters ay muling naging mainit. Naging mapait ang ekspresyon ni Yang Kai. Grandmaster, ano ang sitwasyong ito? Ang pinakamaliit na magagawa mo ay ipaalam sa akin ang tungkol dito ng maaga. Saglit na nag-isip si Grandmaster Ma Fan sa katahimikan bago siya tumayo. Sumunod ka sa akin. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palabas. Inalis ni Yang Kai ang Purple Heaven Palace at nagmamadaling sumunod. Gustong sumama ni Hong Ho, ngunit kinawayan niya siya at hiniling na manatili sa likuran. Kasunod ni Grandmaster Ma Fan palabas ng Grand Hall, lumakad siya ng mas malalim sa kawalan. Ang boses ni Grandmaster Ma Fan ay nanggaling sa harapan. Ang Great Evolution Paradise ay may 2 core treasures. Isa sa mga ito ay isang replika ng Universe Furnace. Ang tunay na Universe Furnace ay halos imposibleng mahanap. Bukod dito, naglalaman ito ng Universe Essence at gumagawa ng Innate Heaven Opening Pills. Ang pag-inom ng Innate Heaven Opening Pills ay magbibigay daan sa sinumang Heaven Opening Realm Master na malagpasan ang kanilang mga tanikala at maabot ang susunod na grado, nang walang anumang limitasyon o kakulangan. Ang Heaven Opening Pills na karaniwang ginagamit sa mundo ngayon ay nilikha ng mga sinaunang great expert na malawakang nag-aral ng Heaven Opening Pills ng Universe Furnace at dahil dito ay nakabuo ng recipe ng tableta batay sa kanilang pananaliksik. Ang tunay na Universe Furnace ay umuuga sa pinakapundasyon ng 3,000 mundo sa tuwing lumilitaw ito sa mundo, ngunit walang sino man ang may kakayahang magkaroon nito.
Ang mga ancestor ng Great Evolution Paradise ay sapat na mapalad na makita ang Universe Furnace ng personal at itinapon ang kanilang mga sarili sa mahabang taon ng pananaliksik. Bilang resulta, gumugol sila ng hindi mabilang na mga taon at mapagkukunan upang lumikha ng isang kopya ng Universe Furnace. Kahit na ito ay hindi halos kasing lalim ng tunay na Universe Furnace, ito ay medyo pambihira sa sarili nito. Ang Old Master na ito ay nagsasagawa ng artifact refining sa tulong nito. Ikaw mismo ang nakakita niyan. Tumanggo si Yang Kai. Noong una siyang pumunta dito kasama ang Lady Boss para i-commission si Grandmaster Ma Fan para sa isang artifact, nakita niya ang huli na nag-activate ng kapangyarihan ng Sun's True Fire upang pinuhin ang isang artifact gamit ang replica ng Universe Furnace. Ang pangalawang kayamanan ay kilala bilang Good Fortune Divine Furnace. Naging tame time ang boses ni Grandmaster Ma Fan. Good Fortune Divine Furnace. Napataas ang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Ang isang ito ay hindi isang replika, ngunit isang likas na nabuong ingat yaman. May pagmamalaki sa boses ni Grandmaster Ma Fan. Ayon sa mga record na isinulat ng aking mga ancestor, ang Good Fortune Divine Furnace ay biglang lumitaw sa Great Evolution Paradise isang araw. Maaari itong ituring na regalo mula sa langit. Ang mga pagpapala ng mundo ay walang katapusang misteryoso. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Ano ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng Good Fortune Divine Furnace? Sumagot si Grandmaster Ma Fan. Malalaman mo kapag nakita mo ito sa iyong sarili. Hindi na nagtanong pa si Yang Kai. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa kailaliman. May barrier na bumabalot sa lugar na ito at naramdaman ni Yang Kai ang isang napakakagalit na aura bago pa man siya lumapit. Kailangang sabihin na kahit na siya ay nasa 6th grade lamang, maaari siyang tumugma ang isang 7th grade master sa lakas kapag siya ay nag-transform sa kanyang Great Dragon form. Sa makatuwid, para sa kanya na magkaroon ng ganoong reaksyon ay napunta lamang upang ipakita ang bangis ng hadlang. Ang lugar na ito ay orihinal na pinakamataas na antas ng restricted area ng Great Evolution Paradise. Hindi kailanman papayag ang makapasok ang mga hindi miyembro ng Great Evolution Paradise. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang Great Evolution Paradise ay naging tiwangwang, kaya wala nang dahilan para panghawakan pa ang gayong mga tuntunin. Paliwanag ni Grandmaster Ma Fan habang naglalabas ng magaspang at simpleng token. Bumubuo ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, isang misteryosong liwanag ang tumagos sa token bago bumaril at nag-transform sa isang lagusan ng liwanag. Nanguna si Grandmaster Ma Fan upang makapasok sa daanan, at sumunod na mabuti si Yang Kai sa likuran. Naglakad silang dalawa sa kahabaan ng lagusan na tila 10,000 kilometro ang haba, at sa dulo ng daanan, isang hurno na may 3 paa na kasing taas ng tao at inukit na may masalimuot na mga pattern na sumasakop sa buong ibabaw ay pumasok sa loob ng pangitain ni Yang Kai. Ito ba ang Good Fortune Divine Furnace? Pinagmasdan ni Yang Kai ang hurno ng may pagtataka. Sa unang tingin, walang kakaiba o espesyal tungkol sa Good Fortune Divine Furnace. Ang tanging nakakuha ng atensyon ni Yang Kai ay ang kulay abong fog na tumagos sa loob ng hurno. Ito ay lubhang kakaiba at nang ang kanyang divine sense ay tumagos sa kulay abong fog, ito ay parang isang bato na lumulubog ng malalim sa dagat. Napuno ng kulay abong fog ang buong Good Fortune Divine Furnace. Bukod dito, dahan-dahan itong gumapang na parang isang buhay na bagay. Bahagyang sumimangot si Yang Kai at nagtanong, buhay ba ito? Sa isang sandali, maaari siyang sumumpa na may nakita siyang kakaibang sigla mula sa Good Fortune Divine Furnace. Umiling si Grandmaster Ma Fan. Hindi ito buhay o patay. Kahit na ang mga ancestor ng Great Evolution Paradise ay hindi matukoy kung ang Good Fortune Divine Furnace ay itinuturing na isang buhay na bagay o hindi. Hindi nila maisip kung bakit ito lumitaw dito noong una. Walang mga palatandaan bago ang biglaang paglitaw nito, at walang sino man ang makagalaw sa pagan matapos itong lumitaw dito. Anong kakaibang bagay? Pinagmasdan sandali ni Yang Kai bago siya nagtanong. Ano ang espesyal sa Good Fortune Divine Furnace? Sinabi ni Grandmaster Ma Fan. Ipapakita ko sa iyo. Habang nagsasalita, gumawa siya ng isang sweeping motion gamit ang kanyang kamay at isang malaking bilang ng mga materyales na naglalabas ng masaganang wood element power ay itinapon sa Good Fortune Divine Furnace. Malinaw na masasabi ni Yang Kai na ang wood element materials ay medyo may magandang kalidad. Lahat sila ay mga 5th grade materials. At saka, medyo marami rin sila, kasing dami ng 10. Matapos ang maraming 5th grade wood element materials ay itapon sa Good Fortune Divine Furnace, ang kulay abong fog ay pumiglas at nilamon sila ng buo. Sa susunod na sandali, nawala sila sa paningin.
Tahimik na naghintay si Grandmaster Mafan bago siya kumuha ng isa pang 5th grade wood element material at itinapon ito sa kulay abong fog. Wala pa ring gumagalaw, kaya isinubo niya sa isa pa. Matapos ulitin ang kanyang mga aksyon ng 4 na beses, ang kulay abong fog ay biglang nagsimulang pumiglas ng marahas. Maging ang kulay ng hamog ay nagbago. Ang kulay abo at mukhang maduming fog ay biglang naging pulang-pula. Sa susunod na sandali, ang pulang fog ay biglang lumiit bago lumawak muli ng marahas, at isang bagay ang lumipad mula sa fog. Malinaw na handa si Grandmaster Mafan para sa sitwasyong ito, inabot niya ang kanyang kamay at bahagyang hinawakan ang bagay bago ito sumulyap dito at tumango. Mukhang hindi masyadong masama ang swerte ko ngayon. Pagkatapos, bigla niyang itinapon ang bagay kay Yang Kai. Nahuli ni Yang Kai ang bagay at maingat na sinuri ito, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata sa nakita. Isang 6th grade element, pinagtibay ni Grandmaster Mafan. Ito ang dahilan kung bakit espesyal ang Good Fortune Divine Furnace. Tinitigan ni Yang Kai si Grandmaster Mafan na may pagkagulat. Paano ito posible? Sumagot si Grandmaster Mafan. Kung tatanungin mo ako kung paano ito gumagana, hindi ko rin alam. Kahit na ang mga ancestor ng Great Evolution Paradise ay hindi maisip ito. Ang mundo ay puno ng misteryo at maraming bagay ang hindi maintindihan kahit na makapangyarihan ang iyong paglilinang. Kaya ito ang dahilan kung bakit ito tinatawag na Good Fortune Divine Furnace. Naramdaman ni Yang Kai ang kanyang paghinga na naging maikli at mapusok. Ang hawak niya sa kanyang kamay ay isang tunay na 6th grade wood element. Lumingon siya sa gilid para lang makita na ang pulang-pulang fog ay bumalik sa isang mapurol na kulay abo matapos iluwa ang 6th grade material na ito at ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Grandmaster, gumagawa ba ang Good Fortune Divine Furnace ng mga materyales na may mas matataas na grado pagkatapos kumonsumo ng sapat mula sa grado sa ibaba? Tumango si Grandmaster Mafan. Nagpunta ba dito si Elder Yu at ang iba pa dahil sa Good Fortune Divine Furnace? Tumawa si Grandmaster Mafan. Siyempre, ano pa ang mayroon sa Great Evolution Paradise na sulit na paglalakbay dito ng personal? Kung tutusin, hindi nila ine-expect na kukunin ang matandang ito. Kinakabahang lumunok si Yang Kai. Gamit ang banal na bagay na ito sa kamay, hindi ko ba magagawang imonopolyo ang lahat ng mapagkukunan sa mundo? Huwag mo munang unahin ang sarili mo. Pinunasan ni Grandmaster Mafan ang pananabik ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Ang Good Fortune Divine Furnace ay maaaring makagawa ng high-grade materials kapalit ng mga mula sa low-grade, ngunit kung kalkulahin mo sa mahigpit na mga termino, ang mga resulta ay karaniwang palaging napakalaking pagkawala. Pag-isipan mo, ilang materyales ang ginamit ko ngayon lang. 14, pinagmasdan ng mabuti ni Yang Kai. Ang Grandmaster Mafan ay naghagis ng 10 wood element materials sa furnace sa simula. Pagkatapos, nagdagdag siya ng 4 pa bago siya tuluyang nakakuha ng isang 6th grade materials. Sa mga tuntunin ng halaga, ang isang 6th grade materials ay katumbas ng 10 5th grade materials. Sa makatuwid, ito ay katumbas ng pagkawala ng 4 na 5th grade materials. Hindi naman ganoon ka-simple. Kapag kalugi na natamo mo sa pagkakataong ito ay mga materyales na wood element, ngunit paano naman ang mga materyales ng yin at yang element? Ang mga materyales ng 6th grade yin at yang element ay nagkakahalaga ng higit sa 10 beses ang halaga ng mga materyales ng 5th grade yin at yang element. Hindi pa banggitin, ang 5th grade yin at yang element na materyales ay mas madaling makuha habang ang mga nasa 6th grade ay napakabihira. Ang mga materyales ng yin at yang element sa 6th grade at mas mataas ay lubhang mahalaga at kadalasan ay hindi mabibili anuman ang presyong inaalok. Marshall Pick, Kabanata 4724. Dalawang paraan. Ngumiti lang ng makahulugan si Grandmaster Mafan at nagtanong. Magagarantiya mo ba na bawat 14 na unit ng parehong uri ng material ay ipapalit sa isa sa mas mataas na grado? Gaya ng sinabi ko ngayon lang, medyo maganda ang swerte ko ngayon. Kung ang iyong kapalaran ay masama, maaaring wala kang makuhang kapalit kahit na gumamit ka ng 12-dosenang o kahit na daan-daang mga materyales. Ang swerte ang pinakamahirap hulaan sa lahat ng bagay. Ikinuyom ni Yang Kai ang material na 6th grade wood element sa kanyang kamay at mabilis na sinabi. Ngunit, kung papipiliin ako, mas gugustuhin kong ubusin ang ilang dosenang material ng 5th grade yin o yang element kapalit ng isang solong katapat na 6th grade. Maaaring mahirap hanapin ang mga materyales ng 5th grade yin at yang element, ngunit mas madali ang mga ito kumpara sa mga nasa 6th grade. Kailangang sabihin na ang 6th grade yin at yang element na materyales ay ikinategorya bilang strategic reserves na hindi madaling magamit, kahit na sa cave heavens at paradises.
Noong ang Voidland ay kinubkob ng Heavenly Sword Union at Zuo Quanhui, ang mga Great Emperor ay nangangailangan ng hindi mabilang na mga materyales para makasulong sa Heaven Opening Realm. Kung hindi pumunta si Yang Kai sa Black Prison, ninakawan si Luan Baifang, at nagmina ng Ore Star mula sa kailaliman ng Black Territory, hindi niya makukuha ang mga kinakailangang materyales. Ang mga Great Emperor ay maaaring natigil pa rin sa Emperor Realm kahit na ngayon kung iyon ang nangyari. Tumanggo si Grandmaster Mafan. Kaya sila nandito. Ang World Tree ay walang katapusang misteryoso. Kahit na ang World Tree ng Star Boundary ay isang clone lamang, ang feedback mula dito ay napakalakas na halos hindi makapaniwala. Ang Cave Heavens and Paradises ay nakakuha ng napakaraming mga disipulo mula sa Star Boundary at nagpadala pa ng marami sa kanilang sariling mga disipulo upang palakihin doon. Sa nakalipas na ilang taon, maraming mahuhusay na individual na may pambihirang kakayahan na lumilitaw sa Star Boundary. Masasabi pa nga na mas maraming henyo ang umusbong mula sa Star Boundary sa nakalipas na ilang dekada kaysa sa buong 3,000 mundo sa nakalipas na ilang libong taon. Hindi gaanong oras ang lumipas, kaya ang maliliit na ito ay hindi pa ganap na lumaki at umunlad. Gayunpaman, sapat na upang makita na marami sa kanila ang karapat-dapat na direktang sumulong sa 5th grade at 6th grade. Ang ilan sa kanila ay maaaring direktang sumulong sa 7th grade. Ang Star Boundary ay ang tinubuang bayan ni Yang Kai, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki pagkatapos makinig sa mga salita ni Grandmaster Mafan. Nakikita na ang Star Boundary ay tiyak na magpapakita ng isang maringal at maunlad na eksena sa loob lamang ng ilang daang taon. Napabuntong hininga si Grandmaster Mafan. Ang pinag-uusapan natin ay ang direktang pagsulong sa 7th grade. Mula nang itatag ang 36 na Cave Heavens at 72 Paradises, ilang tao ang direktang sumulong sa 7th grade. Hindi lamang ito nangangailangan ng pambihirang kakayahan ngunit hindi kapanipaniwalang swerte at kapalaran. Sa anumang kaso, ang isang tao ay mangangailangan ng mga materyales ng 7th grade upang direktang sumulong sa 7th grade. Ang mga 5 elements materials ay hindi masyadong magiging problema sa ngayon dahil ito ay ibinigay na ang Cave Heavens at Paradises ay may ilang mga reserba, kaya hindi sila magkukulang sa kanila. Kailangan din ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ang parehong mga materyales para sa cultivation, ngunit kahit na mayroon silang ilang 7th grade yin at yang element na materyales sa kanilang mga reserba, tiyak na hindi ito magiging sapat. Natural lang na kailangan nilang magplano ng maaga. Agad na naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon. Kaya ba gusto nilang hiramin ang Good Fortune Divine Furnace? Nais nilang lumikha ng sapat na materyal ng 7th grade yin at yang element upang maiwasang maging masyadong manipis ang kanilang mga reserba pagdating ng panahon. Tumanggo si Grandmaster Mafan. Bumantong hininga si Yang Kai. Inilagay ang kanyang sarili sa kanilang mga posisyon, gagawin niya ang parehong pagpipilian kung siya ay isang tao mula sa Cave Heavens and Paradises. Kung ganoon, maaari kang makipag-ayos sa kanila mismo, Grandmaster. Bakit mo ipinipilit sa akin ang napakagandang deal? Naguguluhan si Yang Kai. Kung gusto nilang hiramin ang Good Fortune Divine Furnace, tiyak na kailangan nilang magbayad ng halaga. Ito ay isang magandang bagay para sa Great Evolution Paradise. Maaari silang gumawa ng maraming pera sa pamamagitan lamang ng pagpapataw ng anumang random na kondisyon. Ito ay isang lubos na kapaki-pakinabang na deal na ang lahat ay nahulog mula sa langit sa kanilang kandanggan. Walang dahilan para ipasa ang ganoong bagay sa ibang tao. Magkagayunman, ginawa iyon ni Grandmaster Mafan. Umabot pa siya hanggang sa ipahayag ang kanyang sarili bilang high-grade guest elder ng High Heaven Palace. Sa paggawa nito, inilagay niya ang buong autoridad sa Good Fortune Divine Furnace sa mga kamay ni Yang Kai. Ipinaliwanag ni Grandmaster Mafan. Maaaring 4 na tao lang ang makikita mo ngayon, ngunit ang 4 na iyon ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang 4 na Cave Heavens at Paradises. Kinakatawan din nila ang lahat ng iba pang Cave Heavens at Paradises. Nandito sila para subukan ang tubig. Matagal nang bumaba ang Great Evolution Paradise. Sa kasalukuyan, ang matandang ito lamang ang sumusuporta sa sektang ito. Sa tingin mo, may mga kwalifikasyon ba ang Great Evolution Paradise para makipag-ayos sa Cave Heavens at Paradises? Maaari kaming humingi ng ilang mapagkukunan bilang kabayaran, ngunit hindi nagkukulang ng mga mapagkukunan ang Great Evolution Paradise. Ang matandang ito ay kailangan lang mag-alok ng ilang pagkakataon sa Artifact Refining para kumita ng higit sa sapat na mapagkukunan para sa aming lahat. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Grandmaster, sinasabi mo bang pipiliin nilang gumamit ng puwersa sa halip kung tatanggihan mo ang kanilang kahilingan? Bahagyang pinanindigan ni Grandmaster Mafan. Iyan ang malamang na kahihinatnan.
Lihim na nagulat si Yang Kai. Ayon kay Grandmaster Mafan, ang Cave Heavens and Paradises ay nag-aagawan upang ihanda ng maaga ang mga materyales ng 7th grade Yin at Yang element. Kung mas marami ang maaari nilang makuha, mas mabuti ito para sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang gamitin ang Good Fortune Divine Furnace. Kahit na noon pa man ay alam na nila ang tungkol sa pagkakaroon ng Good Fortune Divine Furnace, hindi sila kailanman nag-abala sa pagtutok dito, higit sa lahat dahil masyadong mataas ang kawalan ng katiyakan kapag ginagamit ang kakaibang likas na kayamanan na ito. Maaari silang mamuhunan ng 10 o kahit na daan-daang mga materyales upang makabuo lamang ng wala. Aling sekta ang posibleng makayanan ang mga ganitong pagkalugi? Sa anumang kaso, ang bawat sekta ay dapat magkaroon ng ilang mga reserba ng 7th grade Yin at Yang na materyales. Ang mga numero ay maaaring maliit, ngunit sila ay sapat na. Kaya lang iba ang sitwasyon ngayon. Hindi na matugunan ng kasalukuyang supply ang pangangailangan, kaya kinailangan nilang gumawa ng iba't ibang solusyon. Bagamat maaari silang magdusa ng matinding pagkalugi sa paggamit ng Good Fortune Divine Furnace, lahat ng kanilang pagkalugi ay magiging sulit kung magtagumpay sila sa paggawa ng isang disipulo na direktang sumulong sa 7th grade. Katapos ng lahat, kung ang isa ay direktang susulong sa 7th grade, kung gayon ang kanilang limitasyon sa hinaharap ay ang 9th grade. Ang pag-iwan sa mga 7th grade materials sa ngayon, maging ang supply ng 6th grade Yin at Yang element na materyales ay hindi sapat para sa malapit na hinaharap. Ang Cave Heavens at Paradises ay tiyak na magkakaroon ng mas malaking pangangailangan para sa mga naturang materyales sa maikling pagkakasunod-sunod. Sa kasalukuyan, ang Voidland ay ang tanging sekta sa buong 3,000 mundo na may mga kwalipikasyon upang makipag-ayos sa lahat ng Cave Heavens at Paradises. Lumingon si Grandmaster Mafan para tingnan si Yang Kai. Ang World Tree ay ang pinakamahusay na halimbawa. Ang Star Boundary ay ang tinubuang bayan ni Yang Kai, at ang World Tree ay lumalaki sa Star Boundary. Anuman ang kanyang paglilinang, mayroon siyang higit sa sapat na karapatang magsalita tungkol sa bagay na iyon. Ang kanyang katayuan bilang isang Great Emperor ng Star Boundary ay sapat na para sa kanya na magsalita sa pantay na termino sa Cave Heavens at Paradises kahit man lang sa sitwasyong ito. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap. Ano ang iyong mga kondisyon, Grandmaster? Tumawa si Grandmaster Mafan. Madaling makipag-usap sa matatalinong tao. Ang Great Evolution Paradise ay patuloy na bumababa, kaya paano sila makikipag-ayos sa Cave Heavens at Paradises sa pantay na katayuan? Sa ganoong mga sitwasyon, wala silang magagawa para pigilan ang Cave Heavens at Paradises na kontrolin lamang ang Good Fortune Divine Furnace. Bilang huling paraan, maaari lamang itapon ni Grandmaster Mafan ang mga panganib kay Yang Kai sa halip. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay magreresulta sa pagkuha ni Yang Kai ng malaking bahagi ng mga kita mula sa Great Evolution Paradise. Natural lang na tumanggi siyang makibahagi sa naturang negosyong Luigi. Anuman ang mga kondisyon na sa huli ay sumang-ayon ka sa Cave Heavens at Paradises. Ang Great Evolution Paradise ay tatanggap ng kalahati ng kikitain. Tahasang deklarasyon ni Grandmaster Mafan. Kahit kalahati lang ng halaga, ito ay higit pa sa halagang matatanggap ng Great Evolution Paradise kung susubukan nilang makipag-ayos ng mag-isa. Tumanggo si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Mabuti. Ang deal na ito ay katumbas ng pay na nahulog sa kanyang nakalahad na kamay ng walang bayad. Walang dahilan para hindi siya masiyahan sa pagtanggap ng kalahati ng mga benepisyo kapag hindi niya kailangang gumawa ng anumang bagay upang makuha ang mga ito sa unang lugar. Gayun din, ang Dao Temple ng Great Evolution Paradise sa Star Boundary ay kailangang doblehin ang laki. Nais ng matandang ito na magpadala ng higit pang mga alagad para linangin sa Star Boundary. Hindi rin problema iyon. Tama na yan. Tumanggo si Grandmaster Mafan. Iyan lang ba? Labis na namangha si Yang Kai. Ano pa ba ang dapat kong hilingin? Tumingin si Grandmaster Mafan kay Yang Kai ng patago. Napatawa si Yang Kai. Talagang hindi ka makasarili, Grandmaster. Bumantong hininga si Grandmaster Mafan. Mukhang hindi sinsero kung susubukan kong kunin ang bahagi ng leon. Well, sa anumang kaso, ang matandang ito ay nagbabalak na magretiro. Magretiro. Nagtataka si Yang Kai. Ang mga maliliit ay tiyak na makakaranas ng mabilis na paglaki pagkatapos ipadala sa Star Boundary. Kakailanganin nila ang maraming mapagkukunan para sa kanilang paglilinang sa sandaling umakyat sila sa Heaven Opening Realm sa hinaharap. Ang Great Evolution Paradise ay hindi mayaman, kaya ang matandang ito ay kailangang humanap ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Dahil walang ibang kakayahan ang matandang ito, magagawa ko lang ang artifact refining para sa iba. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang iyon.
Pinaplano mo bang tulungan ang iba na magsagawa ng artifact refining para kumita ng mga mapagkukunan, Grandmaster? May idea ka ba? Oo, mayroon akong magandang ideya. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Kung nais mo, Grandmaster, maaari kitang kunin bilang Chief Artifact Refiner ng Voidland. Para sa bawat artifact na pinipino mo, babayaran kita ng isang tiyak na halaga ayon sa halaga ng artifact. Ano sa tingin mo? Natahimik si Grandmaster Mafan. Halatang hindi niya gustong mapigil sa ganoong paraan. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Bukod dito, maaari din akong magpadala ng ilang mga disipulo upang tulungan ka, Grandmaster. Sa tuwing ikaw ay nasa mabuting kalooban, maaari mong ituro sa kanila ang isang bagay. Kung ikaw ay nasa isang kaayla hilakbot na mood, huwag kang mag-atubiling pag-alitan sila. Siyempre, ang mga disipulo ay mananatiling magalang at matulungin sa iyo. Si Grandmaster Mafan ay sumulyap sa gilid ni Yang Kai na may ekspresyon na tila nagsasabing, "Brat, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan." Hinampas ni Yang Kai habang mainit ang plancha. Grandmaster, naiproklama ko na ang pagiging Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace sa harap ni Elder Yu at ng iba pa. Magkakaroon ba ng pagbabago kung makakatanggap ka ng karagdagang titulo bilang Chief Artifact Refiner ng Voidland? Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Grandmaster Mafan. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong araw ang matandang ito. Para sa kapakanan ng kanyang mga alagad, wala siyang ibang nagawa kundi ang punatin ang kanyang puso. Kung ganoon, may deal ba tayo, Grandmaster? Tuwang-tuwa si Yang Kai. Matamlay na tumanggo si Grandmaster Mafan. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, Grandmaster. Ang mga alagad na ipinadala ko upang magtrabaho sa ilalim mo ay hindi magdaragdag sa iyong mga alalahanin. Bumantong hininga si Grandmaster Mafan. Wala silang matututuhan sa akin kung wala ang kinakailangang talento at kasanayan. Muling lumingon si Yang Kai sa Good Fortune Divine Furnace, nag-aapoy ang kanyang tingin. Idinagdag ni Grandmaster Mafan. Ang ipinakita ko sa iyo ngayon ay ang sitwasyon pagkatapos maglagay ng iba't ibang materyales ng parehong elemento. Hanggat sapat ang halaga, ang Good Fortune Divine Furnace ay magbabalik ng materyal na mas mataas ang grado. Gayunpaman, mayroon ding ibang paraan. Tanong ni Yang Kai. Anong paraan? Sinabi ni Grandmaster Mafan. Kumuha ng isang set ng mga materyales ng parehong grado at itapon ang mga ito. Malalaman mo pagkatapos mong subukan ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, naglabas si Yang Kai ng kumpletong set ng 5th grade na materyales na naani mula sa Gourdvine mula sa kanyang space ring. Kung mayroong anumang mapagkukunan na hindi nagkukulang sa Voidland, ito ay walang alinlangan na mga 5th grade materials. Mula nang makuha ang Gourdvine, maaaring mag-ani ang Voidland ng kumpletong set ng 5th grade Yin, Yang at 5 elements na materyales bawat buwan mula rito. Si Yang Kai ay nagdala ng maraming materyales kasama niya noong una siyang umalis sa Star Boundary. Ngayong lumipas na ang ilang dosenang taon, natitiyak niya na ang Voidland ay nakaipon ng higit pang mga naturang materyales sa ngayon. Matapos ihagis ang kumpletong set ng 7 sa Good Fortune Divine Furnace, ang kulay abong fog ay pumiglas na parang buhay na nilalang at matako na nilamon sila sa isang kisap mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kulay abong fog ay biglang naging pulang-pula at isang bagay ang iniluwa mula sa kailaliman ng hurno. Nahuli ni Yang Kai ang bagay, tumingin, at bumulalas ng nakataas ang kilay. Isang 6th grade water element. Ipinaliwanag ni Grandmaster Mafan. Kung ikukumpara sa mga material na pamumuhunan lamang ng parehong elemento, ang pagkakataon ng Good Fortune Divine Furnace na ibalik ang isang material na mas mataas na grado ay tataas ng hanggang 70 o 80% kung mag-i-invest ka ng kumpletong hanay ng mga materyales ng sabay-sabay. Ito ay halos masasabi na ang mga pagkakataon ng pagkabigo ay minimal. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay may disbentaha dahil imposibleng matukoy ang elemento ng material na matatanggap mo pabalik mula sa Good Fortune Divine Furnace. Nakatanggap ka ng material na water element sa pagkakataong ito, ngunit maaaring ito ay fire element o yin element sa susunod. Napabuntong hininga si Yang Kai. Nakakamangha talaga. Mayroong dalawang pamamaraan, parehong may kani-kanilang mga kalamangan at kahinaan. Ang unang paraan ay maaaring magresulta sa malaking pagkalugi, ngunit ang isa ay makakatanggap ng material ng parehong elemento na orihinal na pinuhunan. Sa kabilang banda, kahit na ang isa ay makakaranas ng mas kaunting mga pagkalugi sa pangalawang paraan, mayroong maraming mga kawalan ng katiyakan na dumating sa mga resulta.
Si Yang Kai ay nagkaroon ng biglaang pagnanais na kunin ang lahat ng mga materyales na naipon ng Voidland mula sa Gourdvine sa mga nakaraang taon at itapon ang mga ito sa Good Fortune Divine Furnace ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kawalang katiyakan ang mga resulta, sa kalaunan ay makakakuha siya ng ilang 6th grade yin at yang element na materyales kung maghagis siya ng daan-daan o libu-libong set, tama ba?